Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Yun lang po. Pero kilala niyo si Madriaga na talagang tao ni VP Sara? Huhi! Sino ba yun? Hindi siya kilala. Pero ma'am, doon sa ginawa niyo ngayon na press con, di ba possible na umakyat dito sa Senate yung impeachment case, hindi kaya ma-question na yung inyong pagiging impeachment judge? Ang totoo, hindi ko maintindihan kung anong koneksyon nito sa impeachment case. Ang sinasabi ko lang yung katotohanan tungkol sa mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa impeachment. Mananatiling akong juror at judge at pakikinggan ko yung ebidensya nila. Pero sa aking tingin, wala naman tong koneksyon at hindi naman yata bawal magsabi ng totoo. Kasi ma'am, doon sa hearing kahapon, iwas na iwas sila na yung mga possible probing question, yung pag-question sa credibility, dahil sa Senate daw dapat pag-usapan yung credibility ni Madriaga bilang testigo. Ang sinasabi ko lang, yung mga claim niya, alam na alam ko na hindi totoo at palagay ko, walang koneksyon sa impeachment. Ilag na ilag rin ako katulad ng ibang senador na mag-comment whether pro or con. Pero sa mga linathala, itong mga impormasyon niya tungkol sa term sharing, tungkol sa kasunduan, tungkol sa pag-uusap at meeting-meeting, alam ko kasi yan hindi naman totoo. So ma'am, do you think sinong gumagamit kay Madriaga para gawin yung sabi nyo nga pagsisinungaling? Hindi ko alam, maraming ambisyoso ngayon. Maraming buhayang malaya pa rin. So pwedeng may connection sa 2028 yung ginagawang pagsisinungaling Madriaga? Marahil. Yes? Ma'am, but in racing, yun pong mga, sabi nyo nga po, truth, na hindi totoo yung sinasabi ni Madriaga, are you also questioning his credibility bilang witness doon sa impeachment hearing? Ganyang klase bang mga testigo ang ihaharap sa Senado? Mahiya naman sila. But yung kahapon po na hearing, yun nga po as mentioned earlier, iwas po yung mga congressman daw na pag-usapan yung credibility. Meron pa pong na-strike off the record ng mga comments about credibility of Madriaga. Do you agree with that, ma'am? Pasensya, hindi ko napakinggan yung hearing kahapon dahil may hearing rin tayo dito yung tungkol sa Roblox, di ba? At naghahanap nga ako ng IME solution na matapos na kasi mga kabataan na nakasalalay dun eh. Pero yun nga, binalita sa akin na kung ano-anong claim, dinawit pa yung pangalan ko, dinamay pa kami na hindi naman totoo. Talagang kinailangan talaga na tuwirin itong kabugtutan. Yes? Ma'am, balikan ko lang si Madriaga. Kasi kahapon nagpakita sila ng mga series of pictures and even videos na talagang kung titignan mo, kasama siya sa inner circle ni Vice President before, during, and after. Pasensya, hindi ko na manalo. nakita. Tulad ng sinabi ko kanina, unang-una, may hearing ako, marami tayong trabaho dito sa Senado. Ikalawa, nayamot na ako nung kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa akin Hindi ko nakita sa madaling sabi. Pero personally, ma'am, you never had any chance of... Sa dami ng tao sa isang kampanya, hindi ko na sure. Baka nandun, hindi ko alam. Pero hindi ko talaga siya nakilala. Ang nakita ko na lang, nagulat na lang ako, sino yung paiyak-iyak dyan? Ano drama yan? In terms of credibility, ang sinasabi niya, ma'am, hindi siya dapat pakinggan. Wala akong sinasabi sa credibility. Ang sinasabi ko, incredible yung sinasabi niya.
Kasi nandun ako eh, alam ko. Wala naman siya doon sa mga usapin namin. Hindi naman siya kasali sa GC. Ma'am, going back lang doon kay PRRD, paano nyo na pahupa yung, di ba nakita naman natin na may galit pa rin si Presidente even before, during that time. Paano na pahupa yung galit ni dating Pangulong Duterte at pumayag din eventually doon sa unity? Nakisuyo kami sa mga kaibigan niya, pati kay Senator Bongo, pati kay sa kanyang ES. Nakisuyo rin kami kay Pastor Kibuloy na awatin na lamang kasi katandem na ng anak niya. Kawawa naman. Pumayag naman si Presidente Duterte. Pero wala na siyang magawa by then. Wala na mga kasunduan, term sharing na kalokohan. Tapos ni. Po. Isa rin sa na-mention ni Madriaga, yun daw confidential fund ni BP Sara, hindi in 11 days but in 24 hours na 18 hours, di ba? How do you find that statement? Di ko alam, tulad ng sinabi ko, talagang hindi ko naman pinakinggan ng buo, nabalita lang sa akin na binanggit ako. Hindi ko pa nakikita yung iba niyang sinabi. So wala kayong prejudgment sa kanyang credibility, dun lang Doon lang talaga, doon sa tungkol sa akin. Kasi klarong-klaro talaga sa akin. Ang liwa-liwanag, ano? Nahanap ko pa yung telepono, andito pa yung mga survey na tira-tira. Naku talaga naman. Babalik ta rin niya lahat yan. So you're appealing to PBBM na sana kung hindi siyang nasa likod nito, itama niya yung kasinungalingan na yun ni Madriaga. Oo, kasi magkasama kami. Alam niya yung totoo. Are you expecting him to say something about that, ma'am? Sana. Ma'am, doon sa FB mo recently, parang sabi mo may mga nananawagan sa iyo na sana ilabas yung medical bulletin o tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Pero after that, parang the same day yata, nagpakita si Presidente, nag-jogging, nag-jumping jack, and then mga challenge pa niya yung mga tao na nagsasabing may sakit siya na sumama sa kanyang mag-gym at magbuhat. Hindi kami nagkikita, tama yon. Kaya ang dami nangungulit sa akin. Oy, pagtapat na ninyo yung nangyayari kay Presidente. Sabi ko, sa kasamaan pala, di naman kami nagkikita. Mukhang 1 taon ni. Kaya hindi ko masasabi. At wala naman doktor na humaharap at nagtatapat ng medical bulletin. Ang alam ko, yung alam din ninyo. Pero kung gumagaling na siya, magpapasalamat ako. So doon sa nakita mo, mukhang okay na siya, ma'am. Sa tingin niyo, Hindi kumbinsido? ko alam. Kasi puros video lang katulad ninyo ang napapanood ko. So wala talagang communication, ma'am, para kumustahin siya, si President? Nag-e-effort yung aking mga anak. Wala naman sinasabi. Okay daw. Yes po. Yun lang pong sinabi ni Madriaga na yung about term sharing. Ano po sa tingin niyo motive? Bakit niya i-float itong idea na Hindi ko alam. Wala ngang sense eh. Talagang kabulastugan eh. Bakit magte-term sharing samantalang nagmamakaawa na kami na si Sara magpresidente? Makikishare pa ba naman yun? Anong kalokohan yan? At tulad ng sinabi mo, anong pakay nun? Anong purpose? For what ang term sharing? Ang ini-imply ba niya na nanggugulo ang mga Duterte kasi hindi na isatupad yung term sharing agreement? Yung ba ang implication? Hindi ko alam. It's all speculation on my part. I have no clue. I don't know the guy. Huhi na huhi ako dyan. Ma'am, with the questionable statements of Madriaga, do you think dapat i-strike off muna sa records yung mga statements niya and check muna yung credibility niya? Kasi nabanggit niya na nakakahiya naman kung ito yung testigo na iyaharap sa Senado. Matagal ako sa Congress at alam ko maraming magaling dyan. Sila nang bahala kung anong gagawin. Pero tulad ni Tanya Gaisano Lee na painter, na pinabulaan din yung tungkol sa painting, na hindi siya scholar na taga Laguna, kundi isang tumataginting na Gaisano pa,
Talagang maraming hindi totoo. Nag-statement din si VP Sara tungkol sa bar exam niya. So, ako, nagdadagdag lang ako ng alam ko. Kung anong gagawin ng Kongreso, nasa sa kanila yan. Saan yung ginagawa po ba ngayon ng HOR dito sa impeachment proceedings? Sa tingin niyo po ba dapat dito sa Senate ginagawa yun? Kasi may presentation of evidences na po and witnesses sa HOR ngayon po eh. Hindi ko alam, may nagsasabi na parang mini trial. Pero Congress has its own rules, may sarili silang patakaran, may sarili silang pinatutunguhan. So ma'am, kapag umakyat dito sa Senate yung impeachment case against BP Sara, pagdating sa punto na yun, iko-confront nyo si Madriaga? Hindi ko masasabi yun kasi talagang hindi ko pa rin masalat kung paano yung connection sa impeachment nito eh. Ma'am, dun sa huling part nung ano nyo kanina, may challenge kayo or appeal kay BBM to speak up, to tell the truth po. Ano po yung particular po dun sa, yung negotiations po na i-kontra nyo, ibabangga kay dun sa statement ni Madriaga? Sinabi ko na di ba, yung term sharing, yung November 21, yung mga kinumbinsi, natatakbo. Wala namang kinalaman si PRRD doon. Yung ano ma'am, parang sinabi nyo rin kanina, nag-issue na rin ng statement si BBM na dinideny niya na yung term sharing po doon kanina. Yun ang statement ng 2021. 2021 po. Yan, nasa dyaryo. Oo. Yan po. Ang media rin naman ang naglabas. Yun nga, yun lang naman. Ma'am, during the negotiation po, hindi parang si Pangulong Digong blindsided po ba siya? And si BBM all the way alam niya? Wala kaming negotiation kay PRRD. Nabulagta na lang yung matanda. Kasalanan namin yun, totoo. Wala siyang kaalam-alam. May info ko ba kung sinong handler niya? Ni Madriaga? Handler nino? Ni Madriaga. Malay ko. Maen pa. At pakialam ko. Pero the mere fact na aminado siya na kaya niya ginawa ito, nagalit siya dahil kinusuhan siya ng kidnapping ni Ay, wala rin akong pakialam sa Attorney angst Roque angst niya. Edmond para masama ang loob niya dahil mas Ay, pinaburan si Roque. Mukhang marami siyang problema. So may motibo siya, ma'am. Ba't niya Hindi ko ginawa? alam, marami siyang problema. Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Ang alam ko lang, yung katotohanan ng mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa kasinungalingan niya kahapon.